ka-Kalobs! Kumusta po kayo? Nagsasapatos na nga po pala ako kaninang umaga at tapos na nga din po pala akong kumain, maligo at mag-ayos dyan. Habang si kuya ay naliligo na nga po siya sa mga oras na yan. Ibinalik ko na nga lang din po itong rubber shoes ko kahit madumi na nga po dahil Friday na rin naman na po bukas. Naputikan na nga po ito dahil may mga araw nga din po noon na umuulan. Sadyang hindi nga po maiwasan na maputikan ito pong sapatos ko. At paglabas po pala namin mga ka-Loves ay nakita ko nga po si nanay na pinapaarawan niya nga po itong si baby sa labas. Si nanay na po pala yung nagpaaraw kay baby dahil inaasikaso nga po ng tita ko yung pinsan ko. Kaya lang baka hindi ko na nga din po mahintay yung pinsan ko dahil kumakain pa nga lang po siya sa mga oras na yan. At hindi pa nga din po siya nakaligo. Itita na nga lang daw po ang maghahatid sa kanya. Ang cute-cute po talaga ni baby habang pinapaarawan. May mga time nga din po na kapag pinapaarawan siya ay ang sarap-sarap pa nga din po yung tulog niya. Parang gustong-gusto niya nga po. Medyo may nagbago na nga din po kay baby palibhasa ay malapit na nga din po siyang mag 1 month. Nabubuklat niya na nga din po ng mabuti yung mga mata niya. At sumabay na nga din po pala ako sa mga tita at tito ko na papasok. Patatawarin nga lang din po sila mga ka-Loves. Kaya sumabay na nga lang din po ako at para may kasama na nga din po ako sa paglalakad. At dahil hindi nga po ako umuwi ng tanghali mga ka-Loves ay nagpaluto na nga lang po ako kay mama ng baon ko. Kagabi pa nga lang po ay nagsabi na po ako kay mama na kung pwede ay dalhan niya nga po ako ng baon sa school. Napag-usapan po kasi namin ng iba kong classmate na sa school na nga lang po kami kakain. At para diretso na nga din daw po yung practice namin. Eto po palang adobong manok ang niluto ni mama para sa akin. Tapos 3 pirasong patatas nga lang po yung nilagay ni mama dito. Pero okay na nga lang din po yun mga ka-Loves. At least may patatas. Sabi ko nga po kay mama kahit itlog lang po yung baon ko ay okay na. Para hindi na nga din po siya mapagod sa pagluluto dahil wala pa nga po kaming tubig. Pero dahil mahal nga po ako ni mama, ay eto nga pong adobong manok ang niluto niya para sa akin. At pagkahanda po pala ni mama sa baon ko, ay dinala niya na nga po dito sa school. Nasa stage po pala ako mga ka-Loves nung nakarating po si mama dito. Nanonood po kasi kami sa practice ng mga magagraduate. Yung iba po pala dito ay sila nga po yung mga kasama ko nakakain din sa school. Yung iba po kasi ay hindi naman po sila nagbaon. Nagpadala na rin po pala ako kay mama ng tubig dahil siguradong magkukulang nga po itong tubig na dinala ko lang po kaninang umaga. Nililipat ko na nga lang din po ito sa baonan ko mga ka-Loves para po maiuwi na lang po ni mama eto pong baonan. At dahil may natira pa nga po dito mga ka-Loves ay ibinigay na nga lang po ito ni mama sa mga classmate ko. Para daw po may pandagdag din sila sa tubig nila. Lalo na malamig nga din po itong dinala ni mama dito sa school na tubig. At 3 na nga po silang naghati-hati. Yun nga lang po ay nagkulang po talaga. At kaninang tanghali po pala ay naglaga nga daw po si mama ng saging at saka po itlog. Eto na lang daw po kasi yung ipapabaon ni mama kay papa dahil pinapaiwas na nga daw po siya sa kanin. At nung pag-uwi ko nga po sa bahay ay nakita ko nga po si kuya na kumakain ng kanin. Kaya parang bigla nga din po akong nagutom. Lalo na at may natira pa po pala sa ulam namin kaninang tanghali. Kaya napasandok na nga lang din po ako mga ka-Loves. Sa totoo nga lang po ay naubos ko nga po yung pinabaon sa akin ni mama.
Alam nyo naman po, paborito ko po ang adobo, lalo na po kapag may patatas. Napagod nga din po ako sa mga oras na yon. Dapat nga po ay magbibiskwit po ako, pero sabi ko nga po ay ikakanin ko na nga lang para naman po mas mabusog pa po ako. Medyo napadami nga din po pala itong kain ko ngayon. Kaya sabi nga po ni Mama ay tama na nga daw po itong kanin na sinandok ko. Baka daw po kasi ay hindi na ako makakain mamayang gabi. Pero sabi ko nga po kay Mama ay makakakain pa rin po ako. Hindi na nga din po nakapagbaon si Papa ng ganitong ulam dahil yun na nga lang pong saging at itlog yung pinabaon sa kanya ni Mama. At pagkatapos ko po palang kumain ay bumili na nga lang po ako ng gatas ko dahil hindi pa nga po nakakabili si Papa. Etong maliit na sachet na nga lang po muna ang binili ko. Shout out time na po mga kalobs! Shout out po kay Ate Rexy Kauntoy, Vanessa Rania Grospe, Margus May Bensing. Salamat po sa inyo mga kalobs! God bless to all! Bye-bye